Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Isang magandang hapon din po, Father Bato. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating pong pagnonobena para sa karangalan ng ating patron, si San Pedro, na siyang ating huwaran sa pagsunod sa Panginoon, lalong-lalo na sa pamumuno o paglilingkod. At nawa, sa tulong niya ay unti-unti rin mas maging malawak ang ating pangunawa, ang ating pagtingin sa pag-ako ng mga responsibilidad kung paanong sa kwento matapos na ipahayag ni Pedro kung sino si Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, at doon ay ipinagkatiwala sa kanya ang susi ng simbahan at binigyan ng mabigat na desisyon na sinabi nga, di ba, na anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot niya sa lupa, ipahihintulot sa langit. Kaya napakahalaga ng bawat desisyon na kanyang gagawin. Pero bago ulit yan, bago tayo tuluyan na makapagnilay tungkol sa luklukan o kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro, kamusta po kayo? Pakitingnan nga mga mukha ng katabi ninyo. Ano ba? Naligo na ba? Maghilamos na ba? Kasi ngayon ay Huwebes, kasunod ng ating pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Lahat naman siguro po nakarating sa pagdiriwang kahapon na hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma.
At ang Kwaresma ay paghahanda. Kaya kasama si Pedro, kasama ang iba pang mga alagad, tayo ay maglalakbay ng 40 araw hanggang sa mangyari ang sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya na ito kina Pedro noon at ngayon ipinapaalala ulit sa atin at kailangan mo ring magdesisyon. Hindi ito pangako na ginawa o binigkas ni Kristo. Hindi ito magagandang salita. Hindi ito mga mapalabok na salita na para bang na nangangako si Kristo ng isang napakagandang bayan, napakagandang pamumuno, napakagandang kinabukasan. Ang sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magbata ng maraming hirap. Itatakwil, ipauhuli, ipagagapos, ipapapatay. Ngunit muling mabubuhay. Ito yung binigay niya na mangyayari na dapat asahan ng mga alagad. Kaya bago magdesisyon ng mga alagad, inilatag na ni Kristo sa kanila ang tatahakin ni Kristo. So ngayon, ang tanong, susunod ba kayo sa akin? Kaya ba? Gaya ng nasabi ko kanina, mga nandito kahapon, nagpalagay ng abo, naintindihan na ba ulit kung para saan yung abo na inilagay sa ating mga noo na ngayon burado na, wala na yan. Pero yung paalala at yung aral nananatili. Pero ano nga ba naalala ninyo? Naalala ba ang pinagkakagiitan sabihin kahapon na bahagi na rin ng ating nobinaryo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang plastic. Di ba yun nasabi kahapon? Huwag pakitang tao lang. Huwag paimbabaw. Ang lahat ng gagawin natin, huwag pakitang tao lamang. Kasi marami tayong gagawin, unang-una, ginawa na ito ni Jesus. Ang mga tao naman ngayon, pilit na pinahihirapan ang kanilang mga sarili. At sa mga susunod pang mga araw, ano pa bang mga gagawin natin? Hindi naman po sinasabing masama, hindi naman sinasabing itigil. Ang sinasabi lang sa atin, pag nilaya mo ng mabuti, kung ito ba talaga ay totoo o pakitang tao lamang. Kaya nga sabi ni Kristo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan may pag-unawa. Hindi tayo pwedeng sunod-sunod lang, hindi tayo pwedeng nakikiuso lang, nakikisabay lang. Mahalaga na nauunawaan mo ito. Kung paano ang sabi sa unang pagbasa na ipinahayag ni Moises, ang sabi niya, di ba? Kayo ang magdidesisyon, kayo ang pipili, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Tayo ang pipili, ikaw ang pipili. So kung ano man ang sitwasyon mo sa ngayon, yan ang pinili mo. Kung nahihirapan man kasi pinili mong maglingkod sa Diyos, tuloy. Pero kung nahihirapan ka dahil sinusuway mo ang utos ng Diyos, pag nilaya mo ng mabuti kasi ang hilig nating isisi sa Diyos ang mga nangyayari sa buhay natin. Ang hilig natin isisi sa Diyos, Lord, bakit ganito nangyayari sa bansa namin? Bakit ang presidente at ang vice-presidente hindi magkasundo? Bakit? Sino bang bumoto? Ang Diyos ba bumoto? Di ba tayo ang bumoto? O kaya ganito ang sitwasyon ng bansa natin.
Wala nang nangyari, away ng away, sagutan ng sagutan, pagalingan ng pagalingan sa Senado, sa Kongreso. Wala nangyayari sa atin. Ilan ang desisyon natin. Yan ang pinili natin. Na hindi pinagdasalan. Kaya nga, di ba sabi ko, si San Pedro o si Pedro, gabay natin tungo sa pagpili kung sino ba talaga ang nararapat. Ngayon, nagpahayag na. Marami na yung naghahanda para sa 2028, natatakbo sa 2028. 2026 pa lang, hindi pa nga nagagawa ko yung mga dapat nilang gawin. Wala nang ginawa kundi mag-away. Ngayon, ang pinaghahandaan, 2028. Sabi ni Kristo, kung sino mang gustong sumunod sa akin, unang-una, dapat matutong lumimot ng para sa sarili. So, ang paglilingkod ba natin ay talagang para sa kapwa o para sa sarili natin? Maglilingkod ako sa simbahan para pagdating ng mga relief ng Christmas gift giving, mayroon ako. Maglilingkod ako sa simbahan para talagang, dapat mayroon akong matatanggap dyan. Ano ang sabi kahapon? Tungkol sa mga dapat nating gawin, di ba? Yung paglilimos, yung pagbibigay. Na sa panahon ng Kwaresma, inaanya, tayo ang magbigay. Ang isipin natin, paano tayo makakapagbigay. Hindi yung kung paano tayo makakatanggap o kung tayo o saan tayo makakakuha para sa sarili natin. Kung seryoso tayong sumunod kay Kristo. Na magdidesisyon ka pa rin. Wala namang kahit isa sa atin ang dapat nanguhusga sa kung ano ang motivation o intention mo. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka maglilingkod sa simbahan? Bakit gusto mong maglingkod sa bayan? Ang Diyos naman ang nakakaalam ng tunay na intensyon na naririyan sa iyong puso. Kung ito ba talaga ay pagbibigay ng iyong sarili o para sa iyong sarili ang lahat ng ito. Ano nga ba? Dito pa lang, malinaw naman, no? Hindi madali ang pagsunod kay Kristo. Hindi madali maging Kristiyano. Hindi madali maging Katoliko. Maliwanag yan. Kaya kung hindi mo kaya, malaya ka rin lumabas ng pintuan ng simbahan, malaya ka rin umalis ng simbahan, humanap ka kung anong gusto mo, pero dapat desisyon mo. Hindi tayo pinipilit, may kalayaan tayong piliing manatili at sumunod kay Kristo o gagamitin natin ang kalayaang ito para lumayo sa Diyos. Kasi gusto lang natin magandang buhay, masarap na buhay, buhay na walang problema, buhay na walang sakit. Pues, hindi ganyan. Kasi inihahanda naman tayo ni Kristo. Inihahanda na tayo ni Kristo. Para kung sakaling maranasan natin ang mga ito, mas maging matatag tayo. At masabi natin, hindi tayo niloko ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka niloloko ng Diyos. Lord, bakit gano'n? Nagsiserve naman ako, nagsisimba naman ako dito. Bakit ako may sakit? Kayanin mo. Diba? Dapat kayanin mo. May pera o wala, kayanin mo. Magbigay ka ng iyong sarili. Maglingkod ka kahit walang nakakakita, walang nakaka-appreciate. Dahil ang mahalaga, ginagawa mo yan para sa pagsunod sa Diyos. Ipagdasal natin ha. Pagdasal natin, hindi lang ating mga sarili, lalo tigit. No? Pagdasal natin ang mga pinuno ng simbahan, pinuno ng ating pamahalaan, ang mga naghahangad na maglingkod, na nawa ay totoong paglilingkod ang kanilang
pag-unawa sa bawat kapangyarihan at posisyon na ibinagkakatiwala sa kanila. Ganun din po sa inyo, no? May mga posisyon, kapangyarihan na ipinagkatiwala sa inyo bilang mga magulang, bilang mga kung ano man kayo sa inyong kumpanya. Lahat yan ay pinagkatiwala sa inyo at inaasahan na sa hirap at ginhawa, gagamitin mo yan at ipapakita mo ng buong kababaang loob. Amen.